yung pagtatanim, kailangan ng talaga tama yung soil conditions para si tatanim mo. Tapos kailangan mo tiyaga lang tayo ng konti, so you'll enjoy the fruits of your labor, no? Tamis nito, ha? Parang palibhasa, lalaki lang yan, ha? Ha? Pangkamay! Ha? Yan. Grabe to. Dati ang baba lang nito, ngayon taas-taas na lang. Kaya tayo mahulog dito. Yun, ang dami ng bunga, oh. Wow, ito. Tignan mo, yan, oh. Ito. Yan, oh. Wow. Ito. Ha? Ito. Ha? Kala mo, ha? Wow! Totoo nga, chismis. Ito nga, aromatic coconut. Upo! Napakabait! Nagulay. Hello and welcome to Goma at Home. Today we're driving around Ormoc City. We'll go to one of our areas where I planted some coconut trees, bananas, avocado, chico, no, and some mabolo trees. I'll just show you around, no, kasi yung sabi ni Rafael, meron na kami mga aromatic coconuts na pwede nang i-harvest. So, tingnan natin kung matured na, tapos kung masarap ba talaga yung aromatic coconuts na tinanim natin. Aside from that, sabi, mag-harvest tayo ng mga upo. Upo, tapos meron na rin mga bananas na pwedeng i-harvest. Okay? So, halika, ikot tayo. One thing na nag-enjoy talaga dito sa Goma is at home, we try to plant yung mga vegetables, no, that are easy to grow, and then yun ang hina-harvest natin. In fact, meron na tayong kangkong na maganda na yung tubo, enough na siya para i-harvest. In fact, meron pang watermelon dun eh. Tignan natin kung ready na rin for harvest. Exciting to. Teka, a few years back, oh, seedlings lang yung mga tinanim ko na ganyan. Yan lang yan. Ngayon, malalaki na sila. Hanapin natin ngayon si Rafael. Tignan natin kung nasaan sila. Yun. Yun. Anong harvest natin yan? Saan yung upo mo? Meron pa doon, sir. Tignan natin. May ma-harvest pa. Bakit ito, mas mahaba ito? Ibang variety ito, sir. Di ba ito overripe? Sir, niluto ni Mer na kagabi, sir. Mura. Yan, oh. Yan, oh. Ganda. Ganito para to? Dapat yan. Hmm? Ang hahaba nito, ah. Yun. Sakto. Dami, ah. Dapat yung mga boys natin binibigyan mo rin. Nag-uwi ba sila? Ito, pwede to. Daming harvest, ah. Dami, ah. Hindi pa yan. Wow, ito dami, oh. Lalaki, oh. Ilan days lang ito pa yung bago mag-harvest? Mga 45 days, no? 1 month and a half, 2 months, no? Oh, upo. Napakabait. Nagulay, di ba? Opo. Ha. Sus. Ito, ang laki, oh. Ang dagwa, uy. Ito yun, oh. Ito yung isang variety natin. Ito yung last time na hinarvest natin. Ibang variety ito, oh. Yun, oh. Dami, oh. Alin dito? Ito. Yan, oh. Pakwan, oh. Wow, look at this. Yun. Yan ito. Yun. Okay. Tingnan natin. Hama. Wow. Juicy. Yun, oh. Hawak ka, baka bumagsak ka. Yun. Bukas. Yawn.
Nice paing. Tignan natin ha. Matamis ba? Tamis nito ha. Tamis. Apa? Sige, kaon. Yoki. Naku nyo, matadami yung chicks mo dito pag kumain ka nito. Ha? Serge! Ayan. Tamis na. Tamis, oh. Tamis, ha. Mamaya mo nahawakan yung camera mo. Ang kaon. Sige, oh. Likod ang yan mo dito. Hay pa, parang mahiwagang kamay ah. Ha? Parang palibhasa lalaki lang yan ah. Ha? Pangkamay. Ha? Oh, Crisor. Tamis no? Oh. Wow. Kalami yung breakfast. Meron pa ba dyan? Kamot. Kaon. Kaon, dalawang kamay dito ah. Dalawang kamot to. Last week sabi ni Paing nag-harvest na raw siya ng kamatis niya eh. Naunahan tayo ni Paing. Pero ganito lang kaliit no? Paing no? Maliit na kamatis ngayon. So itong kamatis na to, ito maganda to na ano, na taas yung lupa dito. Kasi makikita mo yung parang buhok niya, parang roots yan eh. So pag tinamaan ng lupa yung magro-rooting pa yan. Hindi, pero yun, tas yung ano, ilalim, ito pwede mo tanggalin to. Pwede mo putulin to. Yan o. Yan. Pwede ka mag-pruning. Yan. Okay, tara. Let's go. Mag-miswa ta. Pila ba sa kilo ani sa merkado? 40 sa yung kilo sir. 40 sa kilo? Pila kilo ni? Bukat sir oy. Ha, bugat? Mga 10 kilos? Sobra sir. Sobra? Mga 30. Ha? Mga 30 na to. 30. Okay na 600. Sige, punta na ito. Magluto tayo miswa. Miswa. Pwedeng may miswa, pwedeng may sardinas. Ganda ng panahon ngayon ha. Dami natin nakuha na ano ha. Dami natin nakuha na upo ha. Mga saging pa oh. Yan targetin natin next time yan oh. Saging. Yun oh. Saging pag may time. Gawa tayo ng minatamis na saging. Alam mo masarap sa saging ano, yung minatamis na saging na may langka. Ahoy, sarap. Yung coconuts natin, hindi siya dwarf coconuts eh. Nagsimula na siya mag ano. Nagsimula na siya mag fruiting. Ayan oh. So these are aromatic coconuts. Ayan oh. So marami na nagfa-flower na sila. Good. Tama na oh. After 3 to 4 years, nagsisimula siya mag-flower. And then pati siya mag-flower, magbubunga na siya. Kasi yung plano ko dito sana is ano yung pag maganda na yung tubo niya, we can sell it to restaurants, no? Or sa mga hotels dito around Leyte. Kasi masarap yung aromatic coconut eh. You know, when you go to Bangkok or when you go to Thailand, ayan yung variety na sinaserve nila. Tapos kukunin mo na sa freezer, sa refrigerator, chilled na. Pag nilagyan mo ng straw, napakasarap. Ito naman dito, puro ito mga rambutan. So, itong mga rambutan trees na to, magpa-flower to siguro within the next 2 to 3 months. And then right after summer, magbe-bear na siya ng fruit.
Ganda. Malaki na sila. Last year, itong rambutan natin, nagsimula na ito pag mag-bear ng fruit, nag-harvest na tayo. Tamis. We only use organic materials as inputs. On the other side, ito naman, tinatanim namin dito, puros mga chiko. Makikita mo dito, may mga bunga-bunga na ng chiko. Dami kong tinanim row of chiko. Siguro mga 200 chiko trees to. Tuntawa ako binili ko sa seedling na ganon. Yan, tamo. Ano to? I planted this just right before the pandemic, COVID. Ngayon, malaki na sila. And then, this side naman, nagtanim din tayo dito ng dwarf mango. So itong dwarf mango naman, iba naman to. Yung I planted din siguro mga magto 2 years na to Pero siya double root system. So if you take a look, yung root system niya dalawa. Iba nga iba nga triple root system pa kuha gamot, no? So yun yung mangoes natin. Yung purpose naman ng double root system or triple root system, so you can imagine yung nutrients na nakukuha ng roots dumidiretso agad dun sa tree. And then yung fruit niya, gano'n yung malaki talaga, ang lalaki. So I planted it here. Then yung iba naman na tinanim natin dito are mga Hass avocado. Ito naman Hass avocado. Ang taas ng value nito sa market. Pero mga grafted siya. And so nakikita mo, nagsisimula na siya mag-flower. Mag-flower na nga. So, yan. Ito, mga Hass avocado yan. So, yan, no? Kita mo, kining avocado. Yan, Hass avocado yan. Nagpa-flower na siya, And then give it another 4 months, 4 to 5 months, and then yung pwede tayo mag-harvest. Yung Hass avocado, maliit lang yan siya na ganyan, pero yung meat niya talagang punong-puno as compared dun sa local variety natin na avocado na ang laki, di ba? Ito maganda na malakas ito sa world market. You know, when we acquired this property, ang ginawa ko, pinakuha ko lahat ng mga bato. Kasi alam ko yung spacing na itatanim ko malalayo. So, tinanggal ko yung mga bato para pag nagkat ako ng grass, tuloy-tuloy lang. Tsaka, kahit mataas yung damo niya, kahit hanggang dito yung damo niya, pag pumasok yung kotse, hindi ako matatakot na matamaan ako ng sasabit ako sa bato. Lahat niya malinis talaga. Wala talaga, wala talaga bato. Paing! Saan tayo? Ha? O, saan? Saan tayo? Sa dulo. Unahan, sir. Dulo, unahan. So dito, ito yung sasabi ko mo, kahit mataas yung grass niya, hindi ako matakot na pumasok dito kasi I know na dito, yan, tamang taas yung grass, diba? Walang bato yan dyan. Walang sasabitan ng kotse. And then we'll start cleaning this again next week. Kasi, every month, nagka-grass cutting dito. Tataas yan. Naglakas ng ulan. Oh, yun Ito yung mga first batch ng aromatic coconuts. Yan. Grabe to. Dati ang babala nitong taas-taas na nila. Kaya tayo mahulog dito. Yun, ang dami ng bunga, Wow, ito. Tignan mo, yan ito. Yan wow. Ito. Ha? Ito, ha?
Kala mo ha. Oh, paing, sige. Timbo na yan? O, isa lang muna. Sige nga, test. Testin natin. Wow. Lambot, no? Oh. Wow! Tamis to ah. Totoo nga ang chismis. Ito nga aromatic coconut. Wow! Sarap. Tara, tirahin natin ito. Kain natin. Yun! I've always been curious no, kung hindi ako marunong mag-ano eh. Hindi ako marunong magbukas ng ano, ng coconut. Ginawa ko na itong kalokohan na to dati. Nung when I was young, nakita ko yung sa Manila dati, yung magbebenta ng tubo, kinakarito nila gano'n eh. Galing o, ginaganon lang oh. I was about mga 6 or 7 years old. Sabi ko sa mama, kaya ko kong gawin yan. Subukan ko. So ginawa ko yung bolo niya, pag ganun ko, syak! Halos naputol yung daliri ko ito. So up to now, meron pa talaga akong scars eh oh. Nakita yung scar na yan. Yan oh. Dahil sa kakulitan ko nung bata ako. Yan oh. 1, 2. Tapos, labas yung buto. Kulay puti. Alam mo ginawa no ano? Galing talaga. So, mga 70s yun. Ginawa naman nung matanda doon. I was in front of the sari-sari store. Kinuha niya yung kamay ko. Nilubog niya doon sa ano? Sa gaas. Yung kerosene. O, para si antiseptic daw yun. Tsaka para tumigil yung dugo. Yun, siguro hinimatay ako nun. Oo, kasi ang next memory ko nun, nandun na ako sa center eh. Yung ginagamot na nila na ganun. Tapos ang next na memory ko nun, nasa bahay na ako, nakahiga na ako, nakaganyan. My God. So ito sila pa yung gagaling magbukas ng ano. Yun o. Yun. Yun. Galing. Ha, nakabukas na rin ako ng buko. Kaya mo talamsik ha. Paing, tikman mo. Sige, dito ka. Yan. Ha? Tamis, no? Serge, liga. Ito ka. Ano? Ang galing mo sumipsip. Sanay na sanay ah. Sarap. Harap, no? Ano? Buksan mo nga. Malauhog, no? Sarap. Yung mga gusto mo talaga, ganun eh, no? Yun, no? Oo nga. Tignan natin. Yun. Sarap. Imagine mo, ganito kaliit to. Pero sarap. Oh. Ha? Ah, si Onyok. Nyok! Onyok! So yun o. Saman? Tamis sukan, ano chan? Tamis? Ha, labi no? Oh. Oh, Chris. Ikaw naman. Halika, bitawan mo muna yung camera. Umok mo? Oo, umukoy. Oh, sabaw para kay Chris. Lami, no? Ang sabaw. Soy. Lagi. Humok. Humot gunite. Oh. Kasi ang pag-harvest nito, dapat medyo magulang pa talaga. Mas masarap to pag mas ano. Tamis yung sabaw. Sa Thailand din. Oo. Makapal na yung laman. Ha, lami, no? Sarap. Oo. So, ano to? Mga 3 months pa to? 3 months pa sir. Sarap niyan.
Oh. Tiyo, ya. Sabi. Kamot oh. Kamot oh. May wagang kamay oh. Andyan oh, buhay na naman oh. Ang bihira. So in this area, dito namin nilalagay yung mga ano. Ito yung mga pinaka-natural fertilizer na ginagamit natin sa lahat dito. Ito, puro mga carbonized rice hull. No, ito yung mga husk ng rice. Tapos binayochar. So this is what we put. Yun naman na sako na puti, nakikita nyo doon, puros mga chicken manure. So hinahalo natin yung chicken manure with the rice hull and yung lupa. Tapos ganito mangyayari sa kanya. Ayan, no? Tapos yan yung pinaka natural fertilizer na ano, ng mga nakatanim dito. Kaya makita nyo, ang lulusog oh. Tapos lahat ng nutrients niyan bumabagsak sa soil, ina-absorb naman ng roots for this one. Ganda oh. So yung nagpa-flower na rin yung coconut natin, if you can see, marami na rin siya, no? Marami nang bumibisita ng mga bubuyog, mga honeybee. So yung mga bee, yan, may bisita sila dyan. They take the nectar. Yun. Kuha niyo. And then dito, of course, dito yung kasi yung bubuyog natin ito. So in this area, kasi nga nagpa-flower na yung mga coconuts natin. Ito, pwede mo ito, paing oh. Ang ganda na ako, compliment na ano, ng bee, no? Yung bee naman are the world's best pollinators. Yan, tama si paing oh. Yan. Pwede na harvest yung paing oh. Tumutubo na ito. Sige. Yun, no? So what they do, they transfer from one flower to another, one tree to another. Nagpo-pollinate sila. So all of that area, binibisita ng bee. Yan, within a 2-kilometer radius, every day, ang mga bubuyog, they come, they fly in and out, para silang airport dito. Yan. So when you visit a beehive, ang gagawin mo, huwag kang haharang sa daanan nila dito. Yan. Their lives are very short, no? So masipag yung mga yan. And then they'll try to collect as much nectar as they can during their lifetime. And then napupuno nila yan. Ito, this is where we harvest our bees, no? And then you know the nice thing about bees, anto, very complex yung mga to. Pag meron sila dito, dyan sa harap niyan, meron silang parang mga security guard nila. So assign yan na magbantay dun sa gates nila. So pag merong ibang insect na papasok dito sa gate nila, papatay nila yun. Nobody can invade their colony. Ganyan sila. Kasi in every colony, isang queen lang yung nabubuhay doon. Yun lang yung pinoprotekta nila. Tapos yun lang yung nag-delay ng eggs. Pag lay ng eggs doon, dadalhin nila sa mga cells, sa mga hexagonal cells. And then, doon, alagaan nila hanggang maging larva yun, hanggang maging another bee. Because in a few weeks time, mamamatay yung mga unang lumabas, tapos sila naman tutubo. Sila yung circle of life. They'll continue collecting nectar, and then yung ano, pati yung mga pollen that creates beautiful flowering dito sa surroundings natin. Nice, galing, no? Ito, lakatan to, no? Nakita mo to, bata pa to. So this one, siguro mga 2 months pa to bago siya lumaki na ready for harvest. Usually, yung ginagawa ko, pag commercial kasi, they harvest it na green tapos pinapahinog na lang nila. Ang gusto ko naman kay Paing, sabi ko sa niya, harvestin mo to pag nag-yellow na to dito. Para ensure ka na matamis na siya, no? Tapos dito puputulin. Pag pinutol mo yan, patay na yung isang tree niyan. Tapos tutubo na itong next sucker. You know? At yun na yung next generation niya. So, ang isang puno will only give you fruit once. Puputulin mo siya, tutubo na yan. Tapos next niya, ito na. Ano? Ito na yung masusunod niya. Yan. Yung iba naman, meron tayo dito saba. Meron tayong saba dito eh. Ayan, saba oh. Medyo taas-taas oh. Taas yung puno na to. Isimula na rin yun ng puso. Puso ng saging oh. Buti pang saging may puso. Yun, ito. Yun, malaki ito.
O, Nyok! Nyok! Ikaw ang sasalo dito. So, sayang, oh. Sa lakas ng hangin, tumumba na siya. Yan, oh. Sayang, oh. So, medyo hilaw-hilaw pa ito, pero I don't know kung masasalvage pa nila yan. Hindi, ah. Okay. Ito, medyo matured na, oh. Saka pwede siyang harvestin kasi kita mo kinakain na ng bats. So, itong kukunin natin today. Sige. Salo. Muna. That's it. Yan, hinahinay. Woo! Okay. Sige. Yes. Laki, ah. So, once ma-harvest na natin to, yan, malaki, oh. Puputulin ito ni Paeng. Wow, tinga. Galing, oh. Ay. Oh. Oh. Ha? Samurai, oh. Yan! Oh, samurai. Ayos, ah. Ito. Bagsak na yan. Oh, tigas. Hindi pa. Yun. Yun. Anong ginagawa dito pa yung pag ano? So, pabubulokan lang to. Tapos bakla yung nutrients sa lupa, no? Wow! Okay! Oh, Nyok, sakay mo na yan. Tinga. Mas malaki pa to kaysa sa'yo, ah. Kaya ba? Oo. Sige, sakay. Okay. Kuha, ha? Okay. Oh, tigas, oh. Okay. 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 Woohoo! Yeah. Nice. Ito saba. Grabe, oh. Tamis sap niya, oh. Lakas mag-sap, oh. Guys. So ito, give it mga 3 days. Pagka harvest 3 to 4 days, may hinog na yan, no? Ganyan rin matamis, minatamis na saging with syrup or banana Q or maruya. Kalami, oh, sige. Ito, mas malaki ka dito. Isa mas malaki sa'yo, eh. Okay. Tabangi. Bugat, eh. Sayang, oh. Ito ang sabi ko, eh, magsipag-sipag ka lang ng konti. In your own backyard, you can plant something like this. And then i-harvest mo lang. It takes time lang. Pero siyempre, tsagaan. Diba? Pasensyahan lang. If you can see, dito, yan. Ito, mga sila Paeng talaga nagtanim ito. Wala pang 2 years to. Talaga match na match yun, no? Yung soil conditions niya. Dito sa pili. Imagine, no? Pakita mo, ito na yung bunga niya. Yan ang pili. Ang dami ng bunga, oh. Oh, yan, oh. Tapos ito, once it turns dark, parang dark na medyo black and violet na yung color niya, ready na for harvest. Eh, ang dami nito. Ilang, dito pa yung, ilang puno to? 200, sir. Mga 200, no? Simula doon hanggang doon. Tapos ang ginawa namin style kasi ito, cliff ito, eh. Ano, ridge yan, no? Hanggang malalim yan. Siguro mga more than 100 feet down. Sa paligid nito, nagtanim kami ng giant kawayan. Ito, giant kawayan yan. So, makikita mo, malaki na. Yan, yan, bago lang yan. Kagandahan to sa mga kawayan na ganito.
For as long as umuulan, tubo lang ng tubo yan, mag-sprout lang ng sprout, yun yung labong. Yan, so nakita nyo yung ano, yung ito yung medyo natin nag-farm tour tayo, no? And like what I said kanina, yung pagtatanim kailangan na talaga tama yung soil conditions para si tatanim mo. Tapos kailangan mo tiyaga lang tayo ng konti. You know, it takes time para magtanim palakin hanggang sa mag-harvest. But once they start growing, like for example coconuts, no? In a few years time, tuloy-tuloy lang yan na magbe-bear ng fruit. So you'll enjoy the fruits of your labor, no? In the coming years. Katulad ito, kay Mito. Batang-bata to nung tinanim natin. Itong laki ng kay Mito na to, mga tinanim ko to nung pandemic. So mga 3 years, no? Yan. Within the next another 2 years, magbubunga na yan. So thank you so much for joining me right here in Goma at Home. I'll see you again next time, no? Just keep on planting. Soon you'll be harvesting your food. Bye-bye. This is Richard Gomez. I'll see you again next time. Bye-bye. Okay, una na ako. Kita sa bahay. Ingat. Bye guys.